Hello mga Marcy, isi-share ko nga pala sa inyo yung ulam namin nung nakaraang araw. Ewan ko ba't nahihilig nga ako ngayon sa pagkain na may gata. Kaya naman magluluto ako ng pinakbet na mayroong gata. Pero sa totoo lang, ngayon lang talaga ako magluluto ng pakbet tapos lalagyan ko nga ng gata. Dahil never pa talaga akong nakapagluto nito. Ayan nga lang pala yung mga sangkap na gagamitin ko at maglalagay nga rin ako dyan ng alamang. Tara at simulan na natin ang pagluluto, pero paalala ko lang sa inyo ay hindi po ako professional. Kaya kung ano man po ang makikita nyo, ayan po ay sariling version ko. Syempre, ang kauna-una natin gagawin ay magpapainit tayo ng mantika. At pag mainit na ang mantika, tulad ng nakasanayan, ang una nating ilalagay dyan ay ang mga bawang. Hintayin lang nating mag golden brown yan, then pwede nating isunod yung sibuyas. Hinalo-halo ko lang yan at sinod ko na nga rin kaagad itong mga luya. Then hinintay ko lang mag-aroma yan at nilagay ko na nga rin kaagad itong mga karne. Igigisa ko lang din yung karne na yan at hahayaan ko nga na lumabas yung sarili niyang mantika. Tatakpan ko lang yan ng ilang minuto dahil ang gusto ko nga dyan sa karne ay maging golden brown siya. Then fast forward na natin mga Marcy, naluto ko na nga yung karne sa gusto kong pagkakaluto niya. Bali mapapansin nyo nga nagpalit nga ako dyan ng kawali kasi feeling ko hindi kakasya doon sa una kong ginamit. Mababaw kasi yon, baka mamaya ay umapaw nga pag nilagay ko na nga yung mga gulay. Bali nakapaglagay na nga pala ako dyan ng mga pampalasa tulad ng konting patis, paminta, tsaka ng magic sarap. Then hinalo-halo ko lang yan, pinakulo ng kaunti at nilagay ko na nga rin kaagad itong mga alamang. Bali 2 supot nga pala ng lutong alamang na yung nilagay ko dyan. Bali tinagalan ko nga pala mga Marcy yung pagkakaluto dyan ng alamang dahil gusto ko ay manuot nga siya doon sa karne. Kaya talaga namang pinagmanti-mantika ko pa nga yan bago ko nga ilagay itong mga gulay. Grabe, yung amoy pa lang ng alamang dyan ay nakakagutom na talaga. Pagkalagay ko naman ng gulay ay tinakpan ko nga yan kaagad. Pinagmoist ko lang yan ng kaunti tas binuksan ko na rin. Hindi ko na muna dyan masyadong niluto yung mga gulay. Dahil mas gusto ko na mapalambot siya nitong gata. Mas masarap kasi yon dahil manunuot nga yung gata doon sa mga gulay. Bali 2 coco mama nga yung ginamit ko dyan dahil alam nyo naman mas masarap pag mas marami. Alam nyo ba na hindi naman ako mahilig magluto at kumain ng mga ganito? Kaso nga ay naimpluwensyahan na nga ako ng aking asawa. Napakahilig kasi noon sa pagkain na meron ngang gata. Tubong Kalawag, Quezon kasi si Daddy at nasasabi niya nga sa akin na kinalakihan nga daw niya doon ay puro nga pagkain na merong gata. Kaya naman pag nagre-request nga sa akin si Daddy ng mga ganyang lutuin ay talaga namang nilulutuan ko siya. Sa tagal na rin naman namin nagsasama nakukuha ko na rin naman yung mga gusto niyang lasa. Pero ewan ko lang din baka minsan sinasabi niya masarap pero hindi naman. Pero masarap naman din talaga akong magluto lalo na pag nasa mood ako, no? Wag lang talaga yung mga ulam na may sarsa dahil aminado ako na hindi ko pa talaga gamay yung mga ganun. Anyways, pag ganito na nga pala ang itsura ng ating pakbet na may gata ay siguradong luto na yan. O diba at may pa-plating pang inyong Marcy? At syempre sure ako na masarap yan dahil may kasamang pagmamahal ang pagluluto ko dyan. O siya hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. God bless!